po sa bawat isa. Ako pala si Brother James. At magandang gabi din po Pastor Reagan Banyaga. At maraming salamat po sa privilege po na mataasan na mag-report tungkol po sa subject na pastoral epistle. Ang topic ko po ngayon ay Pastor's Challenges. Okay po, so di po nagtatagal. Buksan natin ang Bible sa 2 Timothy chapter 4 verses 5 to 7. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 4 verses 5 to 7. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of the ministry, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sabi na in verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Tayo na manalangin, dakila namin Diyos, salamat po sa time na plug up niyo po, pagpalain niyo po ang aming reporting ngayon po, na tulungan niyo po ako, ito po yung maging blessing, testimonies Lord, maging lesson po sa bawat isa. At alam ko po Lord na walang magagawa kung wala po kayo. Patawad po sa kasanang harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi dito ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So, sinabihan ni Apostle Paul si Timothy na kailangan niyang i-endure yung mga afflictions. Bakit? Kasi alam niya Apostle Paul na darating ang time na mayroong mga challenges sa buhay. Hindi porket nasa ministry tayo ay maganda na masarap, kung ano yung buhay, maalwan. Di ba? Merong mga challenges na ating madadaanan. Kaya sabi ng Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Bakit may fight? Kasi merong challenges. At yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. Pastor's challenges. Bagamat hindi pa po ako pastor, pero nabiyayaan po na maging anak ng pastor at nakita yung gawain simula hanggang ngayon. Doon ko nakita ko po yung mga challenges ng mga pastor. Okay, so bilang anak ng pastor, kadalasan sa mga yung testimony ni Preacher General kagabi, napakaganda. Sabi ko nga, kay pastor, wala na ata akong madadagdag ng pastor, solid na yun eh. Diba? So, kaso, kailangan eh. Kasi, baka si Preacher General lang yung pumasa. Diba? So, sabi niya, yung number one na kalaban ng mga anak ng pastor is yung curiosity. Bakit? Kasi lumaki kami sa gawain eh. Elementary, nasa academy, hanggang nag-high school. Diba? So, talagang lagi ka lang nakasilip sa mundo ba? Kaya, curiosity, ano kayang buhay sa mundo? Ano kaya masaya kaya, di ba? So, ang daming mga anak ng pastor na minsan na-divert sa mundo kasi pag natikman mo, sabi nga ng promotion ng manok ng Senior Pedro, Richard Manok, sabi niya, once tasted, always wanted. Yan yung isang danger sa curiosity. Pag na-try mo yan, delikado. Kasi talagang ang promotion ni Satan is ang ganda eh. Talagang ma-enjoy mo eh. I-enjoyin ka niya para ma-divert ka at madala ka niya sa mundo. Okay, so yan din yung naging experience ko. No, dahil sa curiosity, nakita ko yung hirap sa ministry, mga challenges. So sabi ko, talagang gusto kong matry yung mundo para mayroong pang preaching ba? Diba? Mayroong testimony. Diba? Napakaganda ng preaching pag-experience. Diba? Joke lang yun. No, so, dahil sa curiosity, dahil sa pagiging matigas yung ulo, nasan ko yung mundo. Totoo, daming mga offer ang mundo na maingganyo ka talaga. May masaya, meron ding malungkot. Pero nakita mo talaga yung hindi kalooban ng Panginoon. Diba? So, ang tatlong bagay lang ang isi-share ko sa inyo ngayon. Pastor's challenges. Number one, isang bagay na nakita ko ng isang pastor, ang isang number one na challenge nila na mararanasan sa gawain ng Panginoon is yung finances. Financial challenges. Kasi nung hindi pa nagpastor yung tatay ko, sa taga Cebu kasi kami, hindi kami taga Bohol, doon lang siya send out ng pastor. So, kung punta kami sa Bohol, wala kami kamag-anak, talagang walang malalapitan.
Kaya nung bago siya nagpastor, medyo maganda yung trabaho ni Papa kasi graduate siya ng engineering. Engineer siya, isa siyang electric and communication engineer, ECE. So, medyo maganda-ganda trabaho, magandang sahod. At nung biglang tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya lahat. Dinala niya kami dito sa Bohol, dito sinend out. Isang taon, ayos pa. Pakalipas ng ibang taon, nung naubos na yung mga ipon, simula na yung challenge. Sinubok na yung finances. Mas maganda yung hindi ka nakaranas ng maalwan. Kasi sanay kasi, yung nakaranas ka ng maalwan dati, maalala mo yung dati kayo nagbili ganito, ganito. Yun ang mahirap. Diba? So yan yung pinaka number one na challenge na na-face namin nung nag-mission yun sa Bohol. Narasa namin na dumating sa point na yung una namin, naghahanap na lang kami ng niyog ng kapatid ko, lalaki. Lakad kami, hanap kami ng mga nahulog na mga niyog. Binabalatan namin, binubuksan namin at yun yung kinakain namin. Yun na yung parang hapunan namin. Tsaka pangalawa, na-experience namin na walang-wala kami. Si pastor umalis, pumunta ng conference. Kami lang sa bahay. Naranasan namin na yung wala na kaming dinner. Sabi ng mama, huwag kayong masyadong malikot. Behave kayo kasi mabilis kayong gutumin. Wala na tayong dinner. Ang gawin nyo, mag-pray, umupo, mag-pray. So, po kami, stable, pray kami. Kahit walang pagkain. Maya-maya, naisipan ni mama lumabas kasi parang may sinilip siya, ilaw. Paglabas niya, pag-open niya, nakita niya dun sa upuan sa labas, merong isang supot na tinapay. Sabi namin, sino kaya to? Kala namin may dumaan lang, nilapag lang dun babalikan. So, inantay namin isang oras. Wala pa rin, 2 oras. Wala pa din. Sabi namin, makabigay ito ng Panginoon. Buksan natin, kung kaya natin, kung may maganap, edi palitan natin sa susunod na linggo. Diba? So yun, kinain namin. Salamat kami sa Panginoon. At nung nag-aantay kami bukas na may maghahanap, nung naghahanap, ayos 2 hanggang sa linggo, hanggang ngayon. Hindi namin nalaman kung sino naglagay nun. Pero alam namin na ang Diyos ang may gawa nun. Ginamit lang yung sino yung ginamit ng Panginoon. Pero alam namin galing ng provision ng Panginoon nun. So doon isang number one na challenges ng isang pastor is yung finances. Kasi hindi ka mabuhay sa mundo kung walang pera. Hindi pwedeng pananampalataya na sabi nga ni pastor, hindi ka pwedeng sumakay ng jeep, ibabayad mo pananampalataya. Di ba? So kailangan talaga ng financial. So yan yung isang number one na pinakamabigat na challenge. Kaya din nalagay sa isip ko na ayokong magpastor, ayokong mag full time kasi nakita ko yung hirap. Gusto ko maging supporter. Kasi nakita ko yung kailangan ng church is yung solid na supporter. Diba kung anak ka, maging supporter ka. So at least talagang anak mo yun Basta yung pinaka-goal ko, pero iba pala yung kalooban ng Panginoon. Noong grade 6 ako, umattend ako ng camp. Pagkatapos may invitation doon, nagsuko ako ng buhay, grade 6 ako, surrender ako. Pero after a year, nawala yung calling, na-divert sa mundo, lumayo sa kalooban ng Panginoon, at doon na-experience ko yung grabe yung miserable yung buhay ko. To the point na naranasan kong lumayas. Diba? Kasi sobrang strict ng tatay ko. So, kasi, kaya ako napalayas kasi meron kaming game, basketball, championship. Hindi ako pinayagan. Kasi malayo, overnight. Alam niya, pag basketball, pagkagabi, siyempre, merong mga happy-happy, hindi ako pinayagan. Nagtampo ako. Yung ginawa ko, umalis ako. Naglaro ako ng basketball. Kasi championship Diba? So, gabi yung promotion ni Satan. Talagang iinganyo ka niya, magiging famous ka, ganon. Pero, doon ko nakita yung buhay ko na sobrang miserable. Naranasan kong uminom, naranasan kong girlfriend na unbeliever, hanggang sa to the point na muntik akong madisgrasya. Sobrang bilis ng takbo ko sa motor. Sabi ko, yun yung turning point na bumalik
sabi ko, hindi ko naantayin na kukunin pa ako ng Panginoon or maging bali na yung paa ko or yung marami na yung mga putol na yung kamay ko, saka ako susurrender sa Panginoon. So yan yung kaya ako nandito ngayon sa Bible School dahil sa mga experience na yun na pinarealize ng Panginoon na hindi magiging masaya ang buhay mo pag tumakas ka sa kalooban ng Panginoon, sa panawagan ng Panginoon. Kaya ko lang nangyari yun kasi dahil sa mga financial challenges. Kaya naisip kong magtrabaho. Pero mali pala. Kasi pag meron kang pera, pag may panampalataya ka sa Panginoon, ang Panginoon ang magpo-provide. Pero hindi naman yan ganoon. Kaya ito'y isang challenge na nakita ko sa isang pastor. Financial challenges. Number 2, pangalawang challenge na susubukin ng isang pastor is yung emotional challenges. Emotional challenges. Kasi bilang isang pastor, alam natin na ang isang pastor ay pag meron silang mga problema, hindi naman nila pwedeng i-share sa member. Diba? Kasi yung member dapat nalapit sa pastor. Walang outlet yung pastor. Diba? So yun yung isa ko na daming mga bigatin sa kanilang puso, emotional. Kaya maraming mga pastor diba, na nag-quit dahil hindi na nila kaya yung emotion. Kasi tanggap silang tanggap, wala silang mapag-unloadan. Kasi yun yung isang bagay nakita ko, pinakamahirap yung emosyon. Kasi hirap talaga kalabanin yung emosyon. Minsan gagamitin yung family mo. Yung family mo gagamitin. Kasi pag hindi kaya ng jablo, nasisiraan yung pastor, gagawa siya ng ibang paraan. Titirahan niya yung mga mahihina. Diba? Kaya susubukan. Gagawa talaga siya ng paraan para masira yung gawain ng Panginoon. Kaya yung isang bagay na nakita ko na yung emotional challenges. Kaya nun, simuloy ko rin para maging lesson din na ako din yung nakita ng jablo. Diba na ginamit ang jablo para gusto niyang sirain ang gawain. Pero biyaya ng Panginoon, salamat at nag-stand si Papa. Dumating sa point niya nga, sabi ni Papa na pag hindi ako tumigil, i-exile niya ako. Kalimutan niya na lang, exile. Naggal ka na sa buhing anak. Diba bakit? Kasi hindi niya pwedeng, kasi dyan sa tinawag siya ng Panginoon. Walang dapat mas magiging priority sa kanya kahit yung family kung hindi yung gawain ng Panginoon. Kasi dapat sabi nga ng Bible, but seek ye first the kingdom of God. At sabi mo ng Bible, if you love your mother more than me, not be my disciple. Kaya minsan gamitin ng jablo yung family, yung emotion ng pastor para patigilan ng isang pastor. Kaya yung isang bagay na kinonsider ko rin ba kung full time ako darating sa emosyon, kaya ko ba to? Diba? Kaya ko bang mag-stand? Kaya ko bang labanan yung emosyon, patayin yung emosyon? Diba? Para makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Yan yung mga challenges na kailangan nating i-consider. Dahil na sa mga classmate ko dyan, kung nagpaplano kayong magpastor, kita kayo yung mga challenges, pwede pa kayo umatras, may time pa kayo. Pero lang meron naman Panginoon na mag-susupply sa atin ng lakas. Okay, so yan yung pangalawa, yung emotional challenges. Gamitin yung family, or minsan gagamitin yung mga members, na yung faithful members, manghihina sa pastor, o katuwang ng pastor, magiging rebelde, di ba? So emotion, titirahan yung emotion para mag-quit yung pastor. Minsan yung iba nga simbahan na split dahil sa mga members. Talagang gagawin ng diablo ang lahat para masira ang gawain ng Panginoon. So yan yung mga bagay na nakita ko ng mga challenges ng isang pastor, mga financial challenges. Number 2, yung emotional challenges. At yung pangatlo naman na tuli, yung physical challenges. Physical challenges. Nakita natin si Apostle Paul, di ba, no, patungkol sa physical challenges. Grabe yung mga naranasan niya, binugbog siya, nilatigo siya, mga physical challenges na naranasan niya, na gusto ng diablo na mag-quit siya. Pero dahil sa kanyang
conviction dahil sa kanyang gratitude sa Panginoon kung gaano siya kasama dati, niligtas siya ng Panginoon, yun ang bibigay sa kanya ng strength na makapagpatuloy. Kaya din yan yung isang bagay na titirahin ng Diablo sa mga pastor. Ito ko yung physical challenges. Diba nung nakaraan kaya ako napauwi dito kasi nung umuwi ako ng anniversary, stress yung si Papa kasi pag pastor ka may mga activity stress ka talaga kasi ikaw nag-iisip lahat. Lalo na buti kung meron ka ng ipon lahat, walang problema kung hanap ka pa ng budget, ano pang gagawin tema, preparation, lahat, wala, di ba? So yun yung nagpapadoble ng stress. So yun yung pagkatapos ng anniversary namin, nagkaroon kami ng parang youth revival, parang 2 days na parang youth lang, dito lang. Pagkatapos noon, kasakit si Papa, nauwi siya hanggang sa Thursday, pabalik na ako sa San Pedro, sabi ko paalam na ako uwi. Sabi ko, sige, hatid ka namin, hatid niya kami, siya pa nagmaneho. Pagdating dun sa airport, fellowship kami, bago hanggang sa papunta ng boarding, sabi ko, na ako pa, kailangan ko na magmasok kasi boarding time na. So noon sige mag-pray tayo, sabi niya, mag-pray tayo, so nag-pray muna kami. Pagkatapos niya mag-pray, sabi niya, mahingin ako upuan kasi nahihilo ako. Parang nahihilo siya, bigla siya ng lamig. Ngayon kami, pagkaupo niya, bigla siyang nanginig, gumaganon siya, nanginig, tapos tumabingi yung bibig niya, pumuti yung mata niya. Sabi ko, ito ata yung tinatawag na stroke, inatake. Tawag kami, biyaya ng Panginoon naman, mabilis yung responde ng mga medics doon sa airport. So walang isang minuto po, nalagyan siya ng oxygen at nadala siya sa hospital. At yan ang Panginoon, naging wala namang mga major na damages. Kailangan niya na magpahinga at gano'n. Yan yung isang bagay ako, kailangan niya na mag-assist kasi yung niya, yung health niya. Bakit? Kasi dahil sa stress, ayun number 1 eh. So susubukin talaga ang pastor is yung physical challenges kasi pag mayroong mga pera sila na natanggap or mayroong mga pumapasok, wala ibang isip hindi sarili nila kundi yung ministry. Instead of minsan kailangan magpa-check up, minsan nakakalimutan na magpa-check up or yung mga i-treat yung sarili or kailangan ng bakasyon para manilas, para bumalik yung minsan nakakalimutan kasi laging nasa ministry ang isip. Yan yung isang bagay na pinakamabigat na challenge ng isang pastor, yung physical challenges. Diba kasi unahin mo na yung ministry. Yan yung isang bagay na nakita ko ba na grabe yung mga challenges bilang isang pastor. So hindi madali ang bilang trabaho na bilang isang pastor. Minsan ay misinterpret ng mga members, minsan na ibang tao kasi sabi nila yung pastor mukhang pera daw. Hindi nila alam yung totoo, yung reality. Kasi kung pera lang yung gusto ng mga pastor, sabi nga ng mga pastor, kung pera lang gusto namin, hindi kami papastor, magtatrabaho kami. Wala pa kami isip, problema na namin isipin namin. Yung nagpastor kami, problema namin. Problema nyo, problemahin pa namin. Daming iisipin, di ba? Daming mga pangailangan. Kung hindi lang dahil sa Panginoon, hindi sila magsusuko ng buhay, hindi nila titiisin yung mga challenges, hindi nila ilalabanan yung mga challenges kung hindi lang dahil sa panawagan ng Panginoon. Kaya yan yung isang bagay na kailangan natin i-consider ngayon na nasa gawain tayo ng Panginoon, mga kaklase ko, mga full-time, na ang gawain ng Panginoon hindi madali. Hindi ito nakikita natin na yung mga pastor gaganda ng mga sasakyan, yung pastor pumupunta sa ibang bansa, ang nakikita lang natin yung bunga. Hindi natin nakikita kung paano sila naging ganyan. Kung hindi natin nakikita kung ano yung mga dadaanan nila bago nila makamit yung mga ganyang privileges. Kaya yung isang bagay na nakikita ko ba na sa oras na nagsuko tayo ng buhay, kailangan tayo maging ready na merong mga challenges darating sa ating buhay. As a Bible student man tayo, o magiging preacher tayo, o magiging pastor tayo, merong mga challenges. Ang kailangan lang natin isama kagaya ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course,
I have kept the faith. Sa inyo pong tatlong bagay po na nakikita ko na pastor's challenges. Number 1, financial challenges. Number 2, emotional challenges. And number 3, physical challenges. Ayaw po na naging blessing po ang lesson ngayong gabi na to. At maraming salamat po. Tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa time na pinugob niyo po. At pupulayan niyo po mga lesson, Lord, ay maging blessing, encouragement po sa amin. Na bagamat meron mga challenges namin madadaanan ahead, Lord, na pinagpipray po na maging kagaya kami ni Apostle Paul na sabihin namin, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Tulungan niyo po kami na kami po makapagpatuloy po sa inyong gawain at patawad po sa kasalanan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.